Opo. Itong distrito ko, we are now drug-free. Aha. Drug-free kami ngayon. Samantalang nung araw, matindi ang drugs dito. Oo. Pero nung ako naging congressman dito, drug-free na. Paano siya nung na-congressman, naging drug-free na? Naku, natakot. Natakot yung mga drug pushers at drug addicts sa'yo. Biniabanti nung naging congressman ka. Ang dali lang pala ng solusyon sa drugs niya dyan. Gawin ka lang congressman. Iboto ka lang bilang congressman, magiging drug-free na yung distrito mo. O, diba? Kasi nga. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video natin. Welcome po dito sa ating Youth Tabunon PH channel, mga kababayan. Nako, eto. Biniabante mga kababayan, bumanat dito kay Bato de la Rosa. Okay. So, kasi nga, for how many weeks, ito si Bato de la Rosa may banat din kay doon sa lahat ng members ng Quad Committee, mga kababayan. Nung last December, naglabas ng recommendation yung Quad Committee na isa ito si Bato de la Rosa na kasampahan ng kaso, mga kababayan. At yun na nga, si Bato de la Rosa bumanat din na alam naman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng Quadcom. Di ba, mga kababayan? Kasi nga, of course, lahat naman natin na-observe ito, nakikita na kapag ayaw ng Quadcom ng sagot ng resource person nila, kinakontempt nila. Ayun nga ang binabanata ni Bato de la Rosa. At ito, naku, may matapang na sagot si Benny Abante, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. At galing ito sa Teleradyo Serbisyo, mga kababayan. Ito. Kahapon lang ito, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Speed up lang natin para mabilis lang. Okay, ito. Chairman Benny, Happy New Year. Good morning. Chairman, so ito pong unahin natin itong kay Senator Bato, no ha? Mukhang hanggang ngayon parang may carry over pa nung 2024 yung kanyang mga hinaing na bakit ba ang Quadcom daw walang inatupag kundi mag-contempt at saka mag-detain ng mga police officers imbis na ang pag-ubusan ng panahon yung lumalalang kriminalidad di umano dito sa ating lipunan. O, nabasa ko yung kanyang statement. Una-una, ang tanong ko diyan saan ang data? First of all, nagiging curious ako, no? Sapagkat si Senator de la Rosa hindi nagbibigay sa atin ng data or statistics upang suportahan ang kanyang assertion na talagang there is a prevalence of crime in the country. Saan yung data niya? Kinukumpara niya nung panahon ng dating administrasyon. Alright. Okay, mga kababayan, yun nga. Yun nga, tanong mga kababayan. Ay, nako. Napansin niyo ba, mga kababayan, di ba? Ang layo ng sagot. Ang layo ng sagot ni Benny Abante, mga kababayan. Kasi nga, yung issue na ni-raise ni Bato de la Rosa, wala. Yung role lang, yung ginagawa ng Quadcom, mag-contempt lang ng resource person, lalo na mga pulis, mga kababayan, kapag hindi gusto yung sagot nila. Diba? Yung pagkukulan nga ang lumalalang kriminalidad. At, well, partly, sinagot naman niya na nasan yung statistics. Mga kababayan, yung issue na nagko-contempt lang sila ng mga resource person dyan, iniwasan niya. Di ba? Halatang halata. Halatang halata na wala siyang may sagot dyan. Kasi nga, kitang-kita naman. Lahat mga tao nakikita na yan yung mga ginagawa nila halos araw-araw. May nai-contempt na police o resource person na kapag ayon lang yung sagot, ayan, ako contempt. Okay? Ayun na nga, ito, in-explain niya. Sige, kinggan muna natin kasi explain natin ito yung sinasabi ni Benny Abante patungkol dito sa statistics, mga kababayan. Pero alam nyo, the Philippine National Police in November reported na merong 13.51% drop in index crimes in the first 10 months of 2024. From the same period the previous year. So ay gusto ko malaman sa kanya ano ang kanyang data tungkol dito. So therefore, kung ating ikukumpara yung administration's data from the PNP, nagpapakita ito na across the country, merong 61.87% in the first 2 years of the Aha. Wala. Congressman?
2 years of the Okay. Duterte administration. So Oh. ako, ang suggestion ko sa kanya, senador siya. Sabihin niya sa kanyang mga researcher, Mm-mm. bigyan siya ng data tungkol dito. Yeah. Bago siya Hindi, ganito mga kababayan. Sige, sabihin na natin totoo yung statistics na binibigay ni Abante mga kababayan. Sabihin na natin. Nga totoo yun. Yan yung sinabit ng PNP. Yan yung nilabas na statistics ng PNP mga kababayan. Ito, mga possible issues niyan mga kababayan. Okay? Number one, sinong naglabas ng data or ng statistics na nagsasabing bumaba yung kriminalidad? Sinong naglabas? Sinasabi ni Bini Abante yung PNP. Sinong may responsable ng pagtuligsa ng mga kriminalidad? Di ba yung PNP mga kababayan? Di ba? Ngayon, kung ikaw yung responsable dapat na tumutulagsa sa mga kriminalidad at sa mga kriminal, hindi dapat expected ng mga tao na para makita nila na mayroon ka talagang ginagawa sa tungkulin mo. Of course, anong basihan? Ito yung statistics. Di ba? Kung bakit ikaw, ahensya, bakit ka maglalabas ng information na ikasisira ng ahensya mo? Ito halimbawa, PNP. Sila ang responsable sa pagtuligsa ng mga kriminalidad at sa mga kriminal. At sila din yung naglabas ng statistics na bumaba na yung kriminalidad. Di ba ang laking issue nun? Again, yun nga ang issue. Bakit ka maglalabas ng statistics kung ikasisira ng kredibilidad ng ahensya mo? Hindi most likely kung yung statistics na ilalabas mo yung makapagpaganda ng credibility ng ahensya mo. So yun nga, ito, naglabas na sinasabi na mas mababa yung crime. Sinasabi ni Binay Abante na naglabas yung PNP na mas mababa yung crime compared sa time ni first 2 years ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi nga raw, hindi raw nag-present ng evidence si Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, i-comment nyo dyan. Kaninong administration kayo na feeling nyo safe kayo na maglakad sa daan, feeling nyo na safe gumamit ng mga gadgets o cellphone in public na hindi kayo madudukutan or mananakawan? At comment nyo dyan kung anong na-observe nyo patungkol dito sa kriminalidad. Again, sa administration ngayon compared sa administration ni former President Rodrigo Duterte. Kung nag-agree kayo dito kay Bini Abante, comment nyo dyan. Comment nyo. Again, free tayo dito. Walang, hindi ko kayo babarahin kung nag-agree kayo dito kay Bini Abante, mga kababayan. Kasi ako personally, ang observation ko, kabaliktaran mga kababayan. Kabaliktaran talaga. Kasi nga araw-araw ang daming binabalita na ni-rape kabataan ng mga kababayan, nire-rape na kabataan. May pinapatay. May nawawala. Ganito yung mga balita araw-araw na nakikita. And then personally, nakikita ko na mayroong nakawan, dukutan dyan sa public places, dukutan ng mga cellphones. So again, comment kayo dyan kung nag-agree kayo dito kay Bini Abante. Again, sinasabi natin, yung first palang issue na yon, statistics. Sinong naglabas, sinong gumawa ng PNP. Diba?
Again, di gagawa ang isang ahensya ng gobyerno na ikasisira nila. Hindi maglabas ng information. Kaya nga, doon sa anong ahensya ba yun na nagsasabi, di ba? Patungkol doon sa, di ba, nung last year nag-umpisa itong bangayan ni Vice President Sara Duterte at ni Bongbong Marcos. And then ito na nga sinasabi ng administration na hindi ito makaaapekto sa ekonomiya o sa takbo ng bayan. Itong bangayan ni Vice President Sara Duterte at ni Bongbong Marcos. Sino nagsabi nun? Di yung nakalimutan ko lang pangalan, basta yun isa sa mga cabinet members ni Bongbong Marcos. Yun na nga, bakit mo sasabihin na itong bangayan ni Bongbong Marcos at si Sara Duterte makaapekto ito negatively sa ekonomiya ng bayan? Kasi nga amo mo yung isa sa involved. The same thing dito mga kababayan sa ginagawa ng PNP na ginagamit ni Benny Abante, mga kababayan. So, isa pa lang yan na issue. Ito, pangalawa mga kababayan. Yung statistics na present ni Benny Abante, mga kababayan, hindi kompleto yan. One side lang yan. Again, we're talking about crimes. So, basically, lahat ng kriminalidad niyan covered. Kasi itong nangyari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng namatay doon sa drug operations nila, let's say ilan doon or let's say karamihan doon, sabihin natin hindi lahat kasi may natapos na mga cases. Sabihin na natin karamihan doon sa mga namatay galing sa drug operations nila, considered pa rin yun na crime. Kasi nga, under investigation, wala pang proof or iba-iba. Okay? So, covered pa rin yun mga kababayan. At the same time, nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, ako personally, alam ko to kasi nga ang dami naming kapitbahay na mga drug pushers. Okay? So, ito yung nangyayari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag nahuli yung isang drug pusher, kasi nga may upland double barrel, meaning pag nahuli yung isa, dapat sasabihin niya sinong supplier niya. Di ba? Ito yung nangyayari. Nahuli yung isa, most likely, ang gagawin ng halimbawa nung supplier niya, titirahin yung halimbawa kilala na nag-recommend or let's say sabihin natin nag-middleman sa kanilang dalawa, yung supplier at saka yung drug pusher. Kasi nga, meron yang magre-refer yan sila eh. Ito, halimbawa, itong isang tao na to, kilala ito na nagbibenta. So magtatanong ito sa sinong supplier, saan kukuha ng supplies. Hindi naman pwedeng i-resell niya, di lalong mamahal. At the same time, lugi siya kasi yung mga users bibili pa din doon dito sa mas mura. Di ba? So most likely, itong tao na to magtatanong, sinong supplier mo? Di, itong isa na nauna, i-recommend niya ito. So dadalhin niya ito sa supplier. So dalawa na silang magiging pusher. So again, halimbawa, nahuli itong isa, and then, alam ng source or supplier or ng drug lord na itong isa ang nag-recommend, most likely, mag-expect na ito na itong nahuli, magsasalita ito at sasabihin kung saan kumukuha ng supplies. Most likely, kung kaibigan, titirahin at the same time, kapag itong isa na nakalabas, nagpiyansa ito, titirahin din. Papatayin din. Ganito nangyayari sa mga drug syndicates nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. And yet, of course,
Dating yan sa National Police, sa PNP, considered crime yan kasi patayan yan eh. Ayan, nagpapatayan yung mga drug pushers at drug lords, or yung mga drug lords pinapatay yung kanilang mga pushers kasi nga natatakot sila pag nahuli, isusumbong sila. Ganon yung nangyayari. Kasi may relatives din ako mga kababayan na nahuli din, nagtutulak din ng droga, nahuli. At doon nagsalita siya. Nang nagpiyansa na siya, buti na lang, hindi pa siya, ngayon, buhay pa until now. Nung nagpiyansa na siya, of course, nakatatanggap na siya ng yung mga pagbabanta. Hindi naman yan kaagad-kaagad titirahin nila kasi nga, kalabas lang bilangguan, titirahin mo yan, immediately, pag-imbestigahan yan, directly doon sa sinabi niyang pangalan doon sa bilangguan na supplier niya. Of course, padaanin pala niya yan ng ilang buwan, ilang taon para makalimutan ng mga tao na involved pala ito sa drugs. Yung tumira, yung supplier pala. Ganoon yung mga nangyayari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kaya nga, hindi natin mabiblame yung PNP na i-increase itong number of crimes. Kaya nga, sabihin na natin na totoo itong sinasabi ni Benny Abante na in terms of statistics, mas mataas yung first 2 years ni Pangulong Rodrigo Duterte compare dito sa time ni Bongbong Marcos. And yet again, tingnan natin kung sino yung mga victims, mga kababayan. Kasi nga yung statistics hindi complete, hindi present din sa statistics. Ano ba yan? Ano ba to? Hindi present sa statistics yung demographic information ng mga victims ng mga kriminalidad, mga kababayan. Kasi nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, bihirang-bihira ka makakarinig o makakita ng mga victims na mga ni-rape na babae, na pinatay ng mga babae. Meron pa rin, of course. Yet, bihirang-bihira lang. Ngayon, mga kababayan, halos araw-araw meron. Araw-araw merong mga pinapatay, nire-rape. So yun nga, again, dalawang issue ang nakikita natin dito sa sinasabi ni Benny Abante. Yun nga, kailangan niyang statistics. So again, ginagamit itong statistics ng PNP, mga kababayan, para lituhin tayong mga ordinaryong Pilipino. Kasi nga, pag may statistics, maniniwala tayo kasi nga may statistics, may data. And yet, ito yung issue niyan sa data. In-explain ko. Number 1, sinong gumawa, naglabas ng statistics? Of course, yung PNP. Ayaw ng PNP na masira yung agency nila, kaya pagandahin yung statistics. Kasi pag sabihin ng PNP na mas mataas ngayon compared sa di sasabihin ng mga tao, failure, payak, wala kayong ginagawa sa mga kriminalidad ngayon. Of course, just nila yan. Diba? Oh, well, kayo, sabihin nyo na, hindi kayo naniwala sa akin. Naniwala ko sa PNP, okay lang, walang problema. Comment kayo dyan. But itong pangalawang issue. Hindi yung statistics na present, hindi yan yung total picture kung anong nangyayari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kriminalidad at patungkol dito sa time ni Bongbong Marcos. Yun nga, walang demographics information yung ini-present nila. Kanya tayo mga ordinaryong Pilipino na naglalakad sa gabi hanggang madaling araw, gumagamit ng cellphone, nakikinig sa mga kapitbahay, nakikita natin kung anong epekto, sinong usually ang mga nagpapatayan sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, sino yung mga biktima, at sino yung mga biktima ngayon sa time ni Bongbong Marcos. Yun nga, nakikita natin na yung mga biktima, yung mga nagpapatayan sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, yan yung mga drug syndicates.
At ngayon sa time ngayon, yung mga pinapatay ay yung mga kriminal, yung mga drug users, drug pushers, at ang mga pinapatay ay yung mga inosenteng tao, lalo na mga kababaihan, mga kababayan. Sa isang video ko nga, pernisent, ma-check ninyo. Patungkol doon sa Bloodless, yung title ng video, Bloodless Drug War. War on Drugs, sorry. Bloodless War on Drugs. Pinapakita nga doon na mas namamatay yung pulis at pulis during sa operation ng drugs, anti-drugs sa mga bypass. At the same time, ang pinapatay ngayon ay yung mga police assets, mga kababayan. So comment kayo dyan. No? Comment kayo dyan. Kaninong administration kayo, na feel ninyo na mas lessen yung crimes? Kasi ito, statistics ito galing sa PNP. So pwede gawa rin tayo ng statistics natin. Comment kayo dyan. True comment. Comment kayo dyan na mas safe yung time ni Bongbong Marcos, di kayo. Mas safe yung time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kasi ginagamit nila na term dito is yung rate of crimes. Yung nagpapataya ng mga drug syndicates, crime pa rin yun. Diba? Then yung namatay during operation or anti-drug operation, considered crime pa rin yun. Recorded pa rin yun. Okay? Yun nga, sinasabi nila EGK. Kasi ito, i-explain ko. Kasi ang hirap kasi i-prove ng EGK unless nakaposas yan, nakaluhod, hindi gumagalaw, edi pinatay yan. EGK yan. Pero kapag sinabi ng pulis na huwag kang gumalaw, and yet gumalaw ka, most likely kahit ako yung pulis, pag sinabi kong huwag kang gagalaw, again patutok na yung baril sa'yo. Sinabi kong drug operation ito, pulis ako, huwag kang gagalaw. And yet kapag gagalaw ka, kaya ako na nga, maniniguro ako mga kababayan, edi babarilin talaga kita. Regardless kung saan ka matamaan. Kasi sinabi ko na huwag kang gagalaw, and yet gumalaw ka. Yung iba nga, ibang pulis taas ang kamay. Pag hindi tataas yung kamay, isipain ka, padapain ka. The same thing. Kapag nakataas na yung kamay mo, hindi sasabihin, huwag kang gagalaw. And then, pag ibaba mo yung kamay mo, and then most likely, iisipin ng pulis na baka may dudukutin ka dyan sa bulsa or kahit na ano. Edi, maniniguro yung pulis na baka may baril yan. Maunahan ako, di uunahan ko na. Yan nga, kahit sabihin nila na walang baril, wala talagang baril, and yet nanlaban, most likely ganyan yun mga kababayan. Automatic i-consider, ako hindi ako abogado pero ito yung understanding ko. I-consider pa rin yan na nanlaban kasi nga hindi sumunod sa instruction ng pulis na taas ang kamay, huwag gagalaw, dumapa. Kasi pag pinadapa ka, nakadapa ka at tatayo ka, most likely isipin ng pulis na lalaban ka. Again, pag namatay, consider na rin yan na crime kasi iimbestigahan yan until hindi yan ma-prove or ma-close. Then, considered crime pa rin yan. Well, again, correct me if I'm wrong. I might be wrong, pero again, comment nyo dyan. Ganyan yan. Ito si Abante, mga kababayan. Ginagamit lang yung statistics para lituhin tayo at para lalabas na makatotohanan yung sinasabi. Papatuloy natin. Bago tumalak dyan. Opo. So in the meantime, yung pong mga binanggit ni Senator Bato, I guess wala namang pinagbago dahil from day one ng Quadcom hearings, talagang ang posisyon niya hindi ako magpapakita dyan. Marami pa akong ginagawang mas makabuluhan kaysa tumistigo dyan. Yun ang problema, Peter. Kasi sabi namin, why don't you come and face us para maisayo mo sa amin ang iyong mga hinaing, yung pagnanais mo. Hindi pupunta ka sa media, sinatayo mo yan. Oo. Mas kasi ayaw niya kasi na magsasalita siya sa Quadcom under oath .
Sa media, hindi siya under oath. Kaya pwede niya sabihin kahit ano eh. Kahit ako, ano ba naman, no? Ito yung argument nila mga kababayan para sabihin ng mga tao, guilty ka kasi ayaw mo magsalita. Kasi nga mga kababayan, kahit ako si Bato de la Rosa, hindi yan yung proper forum. Kahit ako, hindi ako dadalo dyan. Sabihin ko sa kanila, mag-file kayo ng case sa akin para doon ako sa korte sasagot. Di ba? Kasi hindi yan proper forum. Oh. Kasi nga, yung ginagamit nyo itong argument nito para papaniwala kayo ng mga taong bayan na naduduwag si Bato, guilty si Bato. Ay, yan yung mga common na argument nyo. Of fallacious argument, di ba? It does not follow na kapag hindi yan pumunta dyan, guilty yan. It does not follow. See, in the first place, yung ginagawa nyo is somehow fallacious. Di ba? Naku mga kababayan. Kung naniwala kayo dito sa Quadcom, naniwala kayo dito kay Benny Abante, mag-isip kayo ng mabuti mga kababayan. Tingnan nyo ng mabuti. Tingnan nyo mabuti. Again, hindi ko talaga, well, ako honestly, sa nakikita ko dito kay Bato, kasi itong tao ito si Bato eh. Hindi ito like nagsasalita, walang script. Well, of course, dun sa Senate, may script siya. Pero ito, pag sa mga interviews, diretsahan eh. Itong tao talaga eh. O anong na-feel niya, anong inisip niya, well, sinasabi talaga. Doon nga kay Espinido, kay Kerwin, walang script yun. Diretso-diretso yung sinasabi niya. Alam niya talaga. Nandoon talaga siya. Makasasabi natin. Compare doon sa mga sinasabi ni Kerwin Espinosa doon sa Quadcom. Naku. And yet, kasi ito mga kababayan, Bato de la Rosa, ang daming nagawa nito doon patungkol dyan sa pag-address ng issue natin sa drugs. Kaya nga, may tiwala ako dito. Ito na nga. No? Pinupuna ni Bato de la Rosa itong Quadcom na ito. Kaya, naintindihan ko kung bakit ayaw niyang pumunta dyan sa Quadcom hearing na yan. Kasi hindi naman yan yung tamang ahensya na mag-iimbestiga. Yeah. So, na ang paniniwala po namin na ang polisiya at programa ng gobyerno ay dapat data-driven yan. Dapat yan based sa tamang information. Kaya nga, we are conducting itong mga exhaustive and comprehensive Data-driven, kaya nga naniwala sa statistics. Pero again, hindi nila tinignan na yung statistics hindi nga complete. Wala nga demographic information. hearings, ano po, para makita po natin yung we go to the very bottom of the different issues pertaining to the illegal drug trade. Meron kayong mga dokumento na eh. Dito eh. Opo. Tungkol sa mga bagay na yan eh. Yeah. Eh siya, hinahanap pa niya kung saan kami, hawak na namin yung mga ano. Kaya, Nako, kalit siguro nga walang data si Bato de la Rosa. Ganito mga kababayan. Sinasabi ni Benny Abante, hawak na niya yung mga dokumento. Bakit nga hanggang ngayon hindi pa nakafile yung kaso patungkol dyan? Bakit hanggang ngayon kakandak pa sila ng hearing? If meron na talagang documents or evidences itong sinasabi niya. Kasi ito sir, meron ng documents, meron ng evidences. Bakit magsasayang ka pa ng oras dyan sa hearing na yan, meron ka na naman palang dokumento at ebidensya. Di pag-file ka na ng kaso. Di ba? So, ano yung sasayangin yung oras niya dyan? hindi namin na iniintriga ang ating kapulisan dito. In fact, this is even to protect the good policemen from the bad eggs. Ano po? Oo, di ba? Ang ganda ng statement ni Benny Abante mga kababayan, di ba? To protect the policemen. Paano po protect? Yung mga matitunong pulis, kinukontempt nyo pag nagsasabi ng totoo. Ang hirap lang yan, pag umarap sa amin, under oath yan, imbes na magsabi ng totoo, nag-isinungaling. Oo. See? Opo. Yun nga mga kababayan. Sino nga makapagsasabi? Paano nyo nasabi na itong sinasabi ng pulis kasinungalingan? Itong sinasabi ng isa katotohanan? Paano nyo nasabi? Nakikita namin na kapag ang pulis nagsasalita, hindi nyo pinapaniwalaan at kapag yung
kriminal na nagsasalita, pinapaniwalaan niyo. Oh, Trillanes. Sino pa? Espinido. Sino pang in-invite niyo dyan? Guban. Silang Matubato. Ayan. Sila yung pinapaniwalaan nyo. Yung mga pulis, ayun, contempt. Diba? Congressman, yung iniisip ko lang din po, no? Because we're lawmakers, yung pong tinitingnan ng ating ng mga Pilipino, ang paggawa po ninyo ng iba't ibang mga batas. Ngunit dumadami po, sunod-sunod na po yung mga nagiging hearing natin. Ito pong pagtingin po natin dun sa krimen ng Pilipinas, isang bagay na ang pulis po dapat ang nagtatakil niyan, di po ba? Maganda din tong tanong nito. Hindi ko ito kilala, pero at least maganda din tong tanong na ito. Kakailangan po ba talaga na atin itong dapat pag-usapan? O mas maayos din po bang tayo makipag-ugnayan sa ating pulis, mga pulis, para nga po malaman po natin yung datos ng krimen na meron at kung ano na lang ang pwede natin gawin, hindi the other way around na tayo pa po ang nag-iimbestiga. So dapat sila ang gumagawa. Yes, kami naman, we are asking the police to give us all the data na meron sila. No? And when Di ba mga kababayan? Ang ganda ng sagot, ang layo. Sagot. Simpleng tanong lang mga kababayan. Wait na sabihin, role yan ng pulis. Sa kanila yan. Hindi na kami mag-imbestiga. Di ba? Or pwede sabihin na kailangan namin mag-imbestiga kasi hindi gumagawa ang pulis ng proper investigation. Diba? O bakit? Bakit hindi niya sinasagot? No. Diba? Ganito katalino si Bini Abante mga kababayan. not accusing the Philippine National Police in general of for them not doing their job. Meron mga ilan tayo ilan ba ang pulis natin? More than 150,000 yan, no? Ilan ba ang aming kinontempt? Wala pang 10 ang kinontempt namin. Now, bakit namin Ang layo talaga ang sagot mga kababayan. Diba? Dumating na siya accusing. Ano yung ginagawa niyo? Inaako niyo ang trabaho ng pulis. Kayo na nag-imbestiga sa mga kriminalidad na nangyayari. Trabaho yun ng pulis. Ano ginagawa? Anong ibig sabihin niyo dyan? Kung hindi niyo inaakusahan yung mga pulis na gumagawa ng tama. Hindi, trabaho yun ng pulis. Di dapat iiwan niyo yan. Iiwan niyo yan sa mga pulis ang pag-iimbestiga sa mga kriminalidad. Hindi yan sa Kongreso. Napakaganda ng tanong. Hindi sinagot ng mabuti. aming kinontempt si Director Wilkins Villanueva, unang-una, nilo-lawyer niya, si Michael Yang. Imbes na ipaliwanag niya kanyang sarili, ipinapaliwanag niya kung bakit si Michael Yang ay walang kinalaman sa krimen. Pangalawa, hindi na binibigyan ng data, samantalang siya ang dating direktor ng PIDEA. Dapat alam niya lahat ng mga bagay na ito. Pero hindi. Nako mga kababayan, patungkol dyan sa kay General Wilkins mga kababayan, may isang video ako mga kababayan kung saan in-explain yan, hindi lang ni General Wilkins yung totoong nangyayari patungkol dyan kay Michael Yang at in-explain din niya ni PIDEA General Kino mga kababayan kung sino talaga yang Michael Yang na sinasabi nila. Kung sinasabi ni Bini Abante nag-lawyering itong si General Wilkins mga kababayan, interpretation lang nila yan kasi nga hindi nila matanggap mga kababayan yung explanation ni General Wilkins. At ito hinahanapan nila ng rason para magiging valid nga yung contempt nila dyan kay General Wilkins. Kung sinusubaybayan nyo yan mga kababayan, kukulo yung dugo nyo mga kababayan. Pinagtatanggol pa niya yung mga iniimbestigahan namin. Is actually skirting the issue. Kaya ako, ang ano ko lang kay Senator De La Rosa, ang advice ko sa kanya, rather than criticize the efforts of others, perhaps he should cooperate with our efforts to address the problem of illegal drugs. In the interest of getting the information we need, para makapag-plot kami ng better way forward. Kaya nga po inibitahan namin si Senator Bato several times in our hearings para he could shed light on his experiences in the war on drugs. Hindi namin siya Kung ako sa Bato de la Rosa, ayaw ko na yun. Hindi nga rin ako darating. Kasi nga, kinakausap nyo yung ibang resource person dyan. Bago kinakausap nyo, ino-offera nyo ng kung ano-ano. ginagawang akusado. Ginagawa namin siyang resource person upang Resource person. Di ba? Ang ganda ng mga terms na ginagawa. Resource person, pagdating doon, inaakusahan na. Yun nga, General Wilkins, inaakusahan na nagsisinungaling. Inaakusahan na nag-lawyering. Tawag nyo doon. Ano tawag nyo doon? Yeah. Paano nyo lusutan yan?
na hindi nyo inaakusahan. Kaya nga nyo kinontempt kasi sinabihan nyo nagsisinungaling. O anong tawag dyan? Sabihin sa amin, ano pa talaga nangyari? Ano nangyari ng panahon mo? Pero, ito yan. Instead, he chose not to participate. Sayang, no? Oo. Kung dun siya sana nag-comment sa hearing, magagamit namin yan sa rekomendasyon ng Quadcom. Sapagkat right now, in aid of legislation, nakapag-file na kami ng 7 At meron kaming ipa-file pa ng mga 15. Mga 15 hanggang 20 ng mga bills. Opo. Wow, ba? Ang galing naman ng mga congressman na ito. Ang daming bills na pinafile. No? Ano kayang kabuluhan yan? Yung unang final, yung AJK, walang kwenta yun. Congressman, Sa aming pag-aaral dito. yes po. Malaki pong factor yung pong investigasyon ng ICC doon sa hindi po pagpapakita ng ilang mga personalidad doon po sa Quadcom hearing. Isa na po si Senator Bato. Maaari niyo po bang i-offer or did you even extend sa kanya na pwede ka naman Ano pa saan ba yung investigation ng ICC? executive session para lang matapos na itong mga hinihingi namin sa'yo. Malaman naman namin yung mga dapat naming malaman nang makapag-move forward naman tayo. Yes, sa pamamagitan po ng programa ninyo, I am requesting Senator Bato de la Rosa to finally appear in the Quadcom hearing. Para marinig ng taong bayan, pagkat alam niyo naman, kami nagpapasalamat na kahit po kami binabas ng marami, Anak, mga kababayan, mali. Well, sabihin ng iba na dapat pumunta si Bato de la Rosa. Naku mga kababayan, itong ginagawa ni Bini Abante, trap lang po yan. Kasi nga, para maniwala kayo na may guilty si Bato de la Rosa or may kasalanan ginagawa, sinasabi nila yan, dapat umaten siya. Kasi para kapag hindi atin, sasabihin, guilty yan. May tinatago. Balik na rin natin mga kababayan. Kung sinasabi nyo na mayroon na kayong dokumento, may ebidensya na kayo, i-file nyo na yung kaso. Para masagot yan ni Bato de la Rosa doon sa proper na ahensya. Yun sa korte. Kasi, naghihiring pa kayo dyan. Useless yan. Kasi meron na kayong ebidensya. Nagsasayang lang kayo ng resources ng gobyerno. Nagsasayang lang kayo ng pera. Bakit maghihiring pa kayo? May ebidensya na kayo. File nyo ng kaso para masagot yan ni Bato de la Rosa. Huwag nyo nang imbitahan yan sa Quadcom. Pag imbitahan nyo yan, sasabihin nyo na nagsisinungaling. nakita po natin na very favorable po ang taong bayan sa Quadcom hearing. Di ba? Oo. 7 Paano- Rosa to finally appear in the Tingnan niyo itong mga kababayan. Sinasabi nila, si Bini Abante nasabi nito kababayan ha, binabash sila ng mga tao. Kanya sinasabi na favorable yung ginagawa nila. Nangyari yan. Ito, pakinggan Quadcom natin. hearing. Para marinig ng taong bayan, pagkat alam niyo naman, kami nagpapasalamat na kahit po kami binabas ng marami, nakita po natin na very favorable po ang taong bayan sa Quadcom. Di ba? Sinasabi niya, kahit kami binabash ng mga tao, very favorable yung mga ginagawa namin. Pinifavor ng mga tao yung ginagawa nila. Ano nangyari? Paano may explain? Paano may reconcile yun? Binabash nga kayo ng mga tao kasi ayaw ng mga tao sa mga ginagawa ninyo. Anya, sinasabi mo ngayon na in favor yung mga tao sa ginagawa ninyo kasi nga based doon sa statistics na lumabas. Niloloko ang sarili mo, Bini Abante, Ang hirap isipin. Quadcom hearing. Oo. 73 are very much favorable. So, Yeah. ganyan pagkakataon 73 nga yung 73% nga yung in favor sa ginagawa ng Quadcom. Kung in favor yung mga tao sa ginagawa niyo, bakit binabash kayo? Bakit binabash kayo? Ikaw na nagsabi, binabash kayo ng mga tao. Paano mo ayusin yan? mas maganda na humarap sa amin Senator Del Rosa because we're not accusing him of any wrongdoing. We just want to find out bilang equal member of the registered body. Oo. Nais na malaman nung kay si Director General ng Philippine National Police ano pa nangyari dito sapagkat nung panahon niya ay doon ng pinakamaraming napatay. Aha. Oo, Chairman Benny. Peter Temo Opo. Itong distrito ko, we are now drug-free. Wow, drug-free na daw. Naku, distrito drug-free na. General ng Philippine National Police ano pa nangyari dito sapagkat nung panahon niya ay doon ng pinakamaraming napatay. Aha. Oo, Chairman Benny. Peter Temo Opo. Itong distrito ko, we are now drug-free. Aha. Drug-free kami ngayon. Samantalang nung araw, matindi ang drugs dito. Oo. Pero nung ako naging congressman dito, drug-free na. Paano siya na congressman naging drug-free na? Naku, natakot.
natakot yung mga drug pushers at drug addicts sa'yo na biniabanti nung naging congressman ka. Ang dali lang pala ng solusyon sa drugs niyo dyan. Gawin ka lang congressman. Iboto ka lang bilang congressman, magiging drug-free na yung distrito mo. O, di ba? Kasi nga, mag-i-election ngayong May 2025, o dapat iboto na, o kayo mga, sino ba tong District 6? O, iboto nyo si Bini Abante para mawala yung mga drug issues nyo dyan. Yung mga, para magiging drug-free kayo. O, But who declared that, Chairman? nagduda ito, sino ba to? Okay, from Teleradyo Serbisyo ito mga kababayan na ito, nagduda. O sino bang nag-declare na drug-free kayo dyan? Benny, sinong nagdeklara noon na officially drug-free na ang 6th District? Oh, Ang mga police, ang mga station commanders. Okay. Alright. Okay. mga station commanders daw. Oh, sinong mga kadistrito nito kay Benny Abante, comment kayo dyan. Kung talagang drug-free na yung lugar nyo. Comment kayo dyan. Congratulations sa inyo nang naging congressman si Benny Abante, nang dahil kay Benny Abante, naging drug-free kayo dyan. Oh, congratulations sa inyo sa pagboto dito kay Benny Abante. Nako, yan lang pala solusyon. Nako, dapat gawin presidente ito si Benny Abante para mawala ng drugs sa lahat sa buong bansa. Ang mga station commanders. Oo. Kasi palagi ko sila mini-meeting and I'm asking them ano ba nangyayari dito. The thing is, Oo. drug-free kami dito. Hindi ibig sabihin na wala na talagang drugs. Kundi ang ibig sabihin lang, hindi na gumagala ang mga drug pusher dito. Drug-free daw, pero hindi ibig sabihin na wala ng drugs. Naging drug-free. Benny Abante. Drug-free, yet hindi ibig sabihin na wala ng drugs. Hindi lang pala gumagala yung mga Benny Abante, medyo nako, may hangover pa yata ito sa bakasyon. Hindi pa yata ito nakatulog ng maayos Okay. Chairman, hindi na. I just have to ask this with your permission. Kasi ang kinakabahan ng mga tao ngayon or at least usap-usapan, saan ang finish line nitong Quadcom? Ano ba talaga ang Ayun. tinitingnan Ito na mga kababayan, yun nga, tignan natin mabuti. Dito na lang muna tayo mga kababayan. And again, ito, inisyo natin na itong mga issues na tungkol sa statistics na Pernicente Benny Abante. Again, careful po tayo. Wag po agad-agad maniwala kasi nga ginagamit lang itong mga information na to para magiging or magmukhang realistic makatotohanan itong mga ginagawa nila. Yun nga, patungkol dyan sa statistics, yung issues na present natin, yung PNP yung gumawa, then hindi po yan complete kasi walang demographic information. And again, tayo po makapagsasabi kung ano ba talagang nangyayari dito patungkol sa mga kriminalidad. Tayo po, mga experiences po natin, mga observations po natin sa kapaligiran natin, tayo po makapagsasabi kung ano kung sinong administration po tayo na feel natin na safe po tayo. Okay? O comment kayo dyan. Then ito na nga, sinasabi ni Benny Abante, drug-free na daw yung lugar nila, and yet hindi ibig sabihin na wala ng drugs. Oh, nako. Iiwan ko ba? Hindi ko maintindihan anong sinasabi ni Benny Abante. Mga kababayan, comment kayo dyan. Okay? So again, dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng video natin and then yung isuyo ko na kung pwede, matulungan nyo ko aabot tayo sa goal ko na ngayong 2025 na abot tayo ng 1,000 subscribers. Okay? Maraming salamat po sa lahat and then magandang araw.